Isa sa inaabangan sa gitna ng APEC Summit sa Amerika ang pagpupulong ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nauna nang humarap sa Filipino community sa Amerika. Mula sa San Francisco, California, saksi live si Maris Umali. Maris. Igan, pasado alas 7 na ng umaga ngayon dito sa San Francisco sa California at sa loob lamang ng ilang oras ay formal nang magbubukas ang 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. At nakikita na nga natin na may mga nagdaratingan na dito mga ilang delegado. Ito kasi yung kalsada sa aking likuran. Isa ito sa mga kalsada na patungo dun sa pagdarausan nung APEC Leaders Meeting. Kaya naka-close na itong kalsadang ito, pero may mga ilan-ilan, yung may mga permit pinapayagan dyan. Gaya nga ng nabanggit mo, dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos yung APEC Leaders Meeting na yan, pero bago niyan ay nakipagkita muna siya sa Filipino community rito. Ang ambag ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo sa mga panahon ng krisis, maging ang serbisyo ng mga Pinoy medical worker noong COVID pandemic, ang ilan sa mga binigyan diin ni Pangulong Marcos sa kanyang pagharap sa Filipino community dito sa San Francisco, California. 1 in every 5 nurses here in the West Coast are trained in the Philippines. Dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo ng maisigaw. Proud to be a Pinoy. Ayon sa Pangulo, kabilang sa inaasahang mapipirmahan sa kanyang 4 na araw na pagbisita sa San Francisco, ang iba't ibang kasunduan sa digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics, manufacturing, health at tourism. Makakatulong din daw sa digitalization ng mga transaksyon sa gobyerno ang biyahe, kung saan makikipagkita siya sa ilang tech business leaders tulad ni Elon Musk at TikTok officials. Ito siguro isa sa pinakamalaking delegasyon na aming nadala para sa itong mga conference. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po, ay meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Galing sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang mga Pilipino nagtipon sa South San Francisco Conference Center, kabilang sa nais nilang ilapit sa Pangulo ang Asian hate crimes, pati usaping pangkabuhayan. Some of them are very jobless maybe, and then also for their housing rate right now is too expensive, so it's really hard. Pero sa labas ng venue, nangalampag ang mga dugong Pilipinong rallyista tungkol sa hinaing ng mga migranteng Pilipino kabilang ang pagbibigay ng maayos at sapat na serbisyo ng mga konsulado. Kinokondena rin nila ang mismong APEC Summit dahil sa patakarang hindi raw paborable sa ilang manggagawa sa Asia-Pasipiko. Inaabangan din sa APEC Summit ang pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden, ang unang face-to-face na pulong ng dalawa sa loob ng 1 taon. Ito ang unang pagbisita ni Xi sa Amerika mula noong 2017. Ayon kay Biden, layunin niya sa pulong kay Xi ang maibalik ang normal na komunikasyon sa pagitan ng dalawang superpower. Noong nakaraang taon, pinutol ng China ang military-to-military contact nila sa Amerika matapos bumisita ni nooy US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Demokratiko at may sariling pamahalaan ng Taiwan, pero para sa China ay kanilang probinsyang handa nilang bawiin. Inaabangan kung mapag-uusapan yan sa pulong. Igan, magiging puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong maghapon at mamaya nga ay magkakaroon din siya ng halos sunod-sunod na mga roundtable meetings at magsasalita rin si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit. Pangungunahan din niya ang briefing sa mga investors sa kung ano na ang lagay na ekonomiya ng ating bansa at syempre para anyayahan na rin ang mga investor na ito na mamuhunan sa ating bansa. At yan ang pinakasariwang balita mula rito pa rin sa San Francisco sa California para sa GMA Integrated News. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.